Laban lang tay, andito lang kami handang makiramay at mamatay para sa bayan. Alam ni Tatay Digong na mapapalibutan siya ng mga kalaban na gusto siyang pabagsakin at ikulong. Pero hindi niya inalintana kung anong man ang mangyari. May pakita niya lang ang pagmamahal sa bayan. Kahit hindi na siya ang nasa pinakamataas na pwesto, pero makikita mo pa rin ang pagmamahal ng taong bayan sa kanya. Isa na lang siyang ordinaryong tao, pero sa mamamayan, siya pa rin ang Pangulo. Kaya, ang ating hong gagawin, ang ating mga kapulisan ay nagtatrabaho lamang. Baka ho, meron kayo. Napaka-rockstar ang dating. Yung pakiramdam ng bawat isa sa tuwing makikita ang minamahal na tatay ng bansa ay bumalik nung siya pa ay kumampanya at naging presidente na. Para sa pagbabago, sawa na ang bayan ko sa magnanakaw ng trapo. Nakakaiyak na ang taong alam mo ang hangarin lamang ay mapabuti ang bayan. I will do it even if makaposta ko, even if I lose my life, my honor, and even the presidency. Gagawain ko yung pinangako ko. Pero pilit sinisiraan, kinukutya, winalangya at inapakan. Ano ba ang nangyari sa bayan? Sa araw ng pagdinig, makikita mo si Tatay Digong mag-isa at napalibutan ng mga walang hiya, walang isang salita at walang ginawa kundi ilugmok ang mahal kong bansa. Tayo na, Pilipinas, tayo na. Isa-isang sinagot ni Tatay Digong ang kanilang paulit-ulit na tanong. Bawat isa may 10 tanong kagaya ng sa iba. Sa inyo po, nakaranasan, kayo mismo ba pumatay? Can I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Totoo man, kahit sabihin natin na nakagamit ng droga pero sa halip na i-rehabilitate, ang mangyayari pala ay masasama sa drug list na hindi vetted tapos papatayin. Masakit po talaga yun, Mr. Chair. At Ako nga napagod at sumakit ang ulo, how much more ang tatay nating 79 years old, nahihirapan na ngang maglakad ng maayos. Siguro may mga detalye na din siyang nakalimutan, pero ang lahat ng ito ay kanyang binaliwala sa 14 na oras na panunuligsa. Ako'y napaiyak at humagulgol habang ginagawa ko ang script na to. Mas tumindi pa ang patak ng luha nung nakita ko ang imaheng to. Sabi nga sa isang kanta, a picture paints 1,000 words. Bumalik sa aking alaala nung ako pa ay nasa kolehiyo, kung saan sa isang stock room na pagod na ako. Gusto kong lumuha pero di ko magawa. Gusto kong iwanan ang trabaho ko pero hindi pwede. At ang mga taong nakapalibot sa akin ay walang pake kung ano man ang aking nararamdaman. Nung hindi ko na talagang mapigilan ang luha ko, out of nowhere, dumating ang kapatid ko at sinabing, "Kumusta ang trabaho? Okay ka lang?" Alam nyo, lumakas ang loob ko at sinabing, "Kaya ko to." Ang galit at puot na nararamdaman ni Tatay Digong ay tumindi nung nalaman niya na hindi siya isinalang para pakinggan kundi para lugmukin at alipustain. Kasama na sa hindi pagpayag na magsalita ang kanyang daladalang mga abogado. Pero ang lahat ng ito ay napalitan ng ngiti at saya, paglakas ng loob at ligaya nung nakita niya ang kanyang anak at Vice Presidente na si Inday Sara ay naroon pala nakasuporta. Laban lang tay, andito lang kami handang makiramay at mamatay para sa bayan. Para sa pagbabago, sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim
na kahapon. Ikaw ang mag-aahon sa piling mo. Di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, talamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nang mapigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na at magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago.